Pangarap mong bahay, budget at plano. Ang pagpapatayo ng bahay, kahit maliit lang, ay malaking proyekto. Pero huwag mag-alala, sa tamang pagpaplano, kayang-kaya yan. Una sa lahat, kailangan ng plano. Isipin mo ito na parang mapa ng bahay mo. Sunod, kailangan alamin ng budget. Magkano ang kaya mong gastusin sa mga materyales at mga manggagawa? Isulat lahat. Madaling lumagpas sa budget habang nagpapatayo, kaya mahalaga na may sinusundan kang plano. Magdagdag din ng kaunti, para sa mga hindi inaasahang gastusin. Magandang ideya na makipag-usap sa isang profesional tungkol sa plano mo. Baka may mga bagay na hindi mo napansin. Alam nila ang mga dapat sundin at makakatulong sila sa pagkuha ng tamang permiso. Tandaan, importante ang kaligtasan at kalidad. Ang batas at ang iyong bahay, permiso at papeles. Bago ka maghukay, kailangan mo munang makipag-usap sa lokal na gobyerno. Ang pagpapatayo ng walang tamang permiso ay maaring magdulot ng malalaking problema sa hinaharap. Gusto nilang siguraduhin na ligtas ang itatayong bahay at sumusunod sa mga batas. Parang nakakaabala ang pagkuha ng permiso, pero proteksyon mo rin ito. Ipinapakita nito na legal ang ginagawa mo at tama ang proseso ng pagpapatayo. Matibay na pundasyon, hukay ng malalim para sa kalidad. Ang pundasyon ang pinakamahalagang parte ng kahit anong gusali. Ito ang nagbibigay ng tibay sa buong bahay. Ang klase ng pundasyon na kailangan mo ay depende sa lupa at laki ng itatayong bahay. Kapag nahukay na ang lupa, oras na para ibuhos ang semento para sa pundasyon. Kailangan pantay at matibay ito. Kung mahina ang pundasyon, mahina rin ang bahay, kaya huwag magmadali at siguraduhing tama ang paggawa. Pagbuo ng bahay, balangkas, bubong, at pagbuo. Kapag matibay na ang pundasyon, pwede mo nang simulan ang paggawa ng balangkas ng bahay. Kadalasan, gawa ito sa kahoy o bakal na siyang susuporta sa mga dingding at bubong. Siguraduhin na tuwid at pantay ang lahat habang ginagawa ito. Sunod ay ang bubong. Ito ay malaking trabaho at mas mainam na ipagawa ito sa isang profesional kung wala kang karanasan. Ang butas na bubong ay magdudulot ng malaking problema, kaya kailangang tama ang paggawa nito. Kapag naayos na ang bubong, pwede mo nang simulan ang paglalagay ng mga kuryente at tubig.